pag-usapan muna natin itong bago na namang dramatization 101 ng bangag na presidente. At ang sabi ko nga, hindi ko sinabi actually, talagang may ebidensya, ang smuggler kidnapper na si Satanas. So ngayon, Attorney Glenn, ay mukhang para sa akin, I don't know kung ano para sa iyo, no, na parang gagamitin na ni Bangag Jr. at ni Lee Satanas ang even yung pagkamatay ng Santo Papa dahil mamayang gabi, no, diyan sa Pilipinas ay lilipad at attend daw sila ng burial ng Pope. At dahil nga nagbigay na rin ng pronouncement ang President ng Amerika na pupunta sa burial ni Pope, ano sa tingin mo etong evil, no, di ba? Evil na plano ng Bangag administration? Una-una, Ate Claire, binabati ko po lahat ng mga supporter po ninyo, lahat po ng mga nanonood, ating mga kababayan ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. Magandang hapon po. And thank you for having me again kasi wala na ako sa Facebook. Kinurkur ako ng evil forces ni Marcos. Yes. Anyway, sa pagkakilala ko nitong mag-asawang dalawa, kahit patay na Santo Papa, gagamitin nila yan para sa sarili nilang interest. Dati pa sinabi ko na si Lisa Marcos ay pumunta sa Amerika at nag-attend doon sa event ni Lara Trump. Ito yung daughter-in-law ni President Donald Trump doon sa Florida. Wala naman siyang alam about underwriting and insurance. Ewan ko kung pinagtuturo niya dyan sa Northern Luzon na eskwela sa Baguio ba yan? I don't know kung ano pinagtuturo niya. Pero alam kong walang alam si Lisa Marcos about insurance and underwriting. Pero pumunta siya doon dahil ini-stock niya ang mga Trumps. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng meeting si Marcos at si Donald Trump purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Gusto nilang gusto nilang may video, gusto nilang may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., that cheater, election cheater, at si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yon because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American President. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Siyempre, si Lisa Marcos bahaw doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meeting sa mga opisyal ni Biden para daw nga unahan niya si Leni Robredo. Now, this time, nung nakita ko yung balita, actually, yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, nauna muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Eh, syempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hungang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa 1978 yata siya naging Santo Papa na 1981. Batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon eh. Sa Cebu, pumunta yun sa Cebu eh. And then, back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Eh, siyempre, meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Correct. Gumastos ang pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay. Nung namatay si Pope Benedict Emeritus, Pope Emeritus nung 2023 ba yun? 2023. Hindi, okay. That was 2023, December yun. Hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at the time eh. Hindi siya lumipad dahil, syempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pa ang presidente noon. Nakapapicture na siya eh. Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump.
he is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya, he is the best Pope in his lifetime. Meron siyang declaration na gano'n eh. He's the best Pope in his lifetime. Ngayon lang naging best Pope, pumunta si Donald Trump. Pupunta si Donald Trump at gusto niyang, gusto nga niya magpa-picture doon, gusto nga niyang magpakita nga nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. Kasi, niya eh, his take advantage na nandun na si Donald Trump. So, malapit na siya doon. So, kaya itong dalawang mag-asawa na to, Ate Claire, yes, go ahead. Yes, gusto ko lang itama ka, no, brother. Attorney Glenn, Pangulo na si Bangag nung namatay si Pope Benedict, December 31, 2022. At hindi naman siya nag-abala na pumunta doon. At 'di ba kapag ganitong klasing pangyayari, may mga diplomatic protocols 'yan at may invitation dapat at yung isang leader. No, I don't think the Vatican invite them. Parang walang invitation yan eh. Hindi nag-i-invite yan eh. I've never heard na nagpapadala yung Vatican ng invitation sa burial. Okay. Normally, ang pumupunta dyan, kusang loob mo yan kung gusto mong pumunta. Because, di ba? Especially in the case of Francis, because, di ba, ano bang theme ng papacy ni Francis? Simplicity. Di ba? You mean, di ba? Di ba? Parang kakalaman ng kababayan. Di ba? Parang kakalaman natin ng kababayan. Ang kabaong ng Santo Papa ay 3. Di ba? Wood, tapos lead, tapos cypress na coffin. 3 yan eh. 3 yan yung kabaong nila. Pero itong sa kanya, in keeping with his wishes, gusto niya isa lang. Ito yung cypress tree. Cypress na wooden cypress na instead wala siyang lid na coffin. Wala siyang isa pang 3 yan eh. 3 yan ang kung makikita mo yun sa kay Pope Benedict sa kay Pope John Paul II, malaki yung kabaong nila kasi 3 yan, one on top there. So yung kay Francis hindi siya makapal kasi isa lang ang gusto niya. In keeping with his desire na simple, humble. So kung simple and humble ang tema, simplicity and humility ang tema ng papacy ni Francis, I would not expect them to send out invitation to world leaders because it is not consistent with his papacy. Yung theme ng kanyang papacy. So malamang walang invitation yan. Si Marcos ang kusang nag-raise ng hand, pupunta ako dyan. Pupunta ako dyan. Dahil pupunta si Trump. Kaya mga kababayan. Para makapag-photo op, Yan ang nakikita natin talaga eh. Ate Claire, I will not, mga kababayan, magpostahan tayo, magpapalabas yan ng photograph na magkasama silang dalawa o malapit sila together. Or malapit sila o nag-meeting sila o nag-usap sila. Even a short while, even if high-hilo lang, gagamitin yan ng mag-asabangan for their own selfish agenda. Baka uutosan ni Satanas, Bonget, sige, itutulak niya. Sige, magdikit-dikit ka doon para picturean ka ni, para mayroon tayong post. Kaya nga, kasama siya, buti nakawala sa kanyang detention. Di ba? Buti nakawala sa kanyang detention. Oo. Pero, malamang totoo yung sinasabi mo na ipopost niya si Bongbong na punta ka na doon, magpapicture ka na. Kaya nakasama siya doon. Kasi siya yung director. Kaya mga kababayan natin, highlight natin yan. Marcos is talking Trump again this time. Para mahiya. Para mahiya siya. Talaga yun ang purpose niyan. Di ba meron akong information na nilabas
At yun nga, napag-usapan natin in the past na yun nga si Lisa Tanas ay ginagapang talaga ang meeting with Trump. Kaso lang, unsuccessful siya nung pumunta siya dito at minalas pa siya, nasangkot pa dito nga sa pagkamatay ng kanilang entourage. Oo, yun yung stalking incident niya kay Lara Trump na hindi na siya nakauwi. Hindi siya nakauwi at ngayon, nakabalik na siya, but that was March pa, no? Actually, may update tayo niyan, ano, pero sa ibang ibang pagkakataon na lang kasi ngayon ay ang focus natin kung paano natin ma-educate or mabigyan ng alarma ang ating mga kababayan dito nga sa grabing mga problema dito sa online voting, brother. So, malinaw sa atin at nakikita natin itong dramatization 101 ng mag-asawang salot sa lipunan ay kumuha ng picture. Abangan natin yan. Ayan, pinangunahan na namin kayo, ha? Pinangunahan na namin kayo. So, abangan nyo ang photo op. Unahan natin, magpapakita niya ng picture na magkasama si Donald Trump at si Marcos. Because to them, that is victory for them. Imagine, mga stalker tong mga walang hiyang ito. Alam mo, matutulungan tayo ng ating mga kababayan, no? Mga kababayan natin na nandiyan, okay? Sa Italia, sa Roma, dapat mabilis ang mga camera ninyo. I-capture nyo itong mag-asawang bangag kung magkaroon kayo ng pagkakataon, ano? Bawat acting ni Lisa Tanas, dapat click ng click yung camera. Just in case. Si Donald Trump, ha? Yeah. Pagkakabuli nila para magkapapicture. Alam mo naman, walang dalawang mag-asawang to eh. Oo, dapat yung video nyo, camera nyo, dapat ready talaga. Anyway, Attorney Glenn, napanood ko yung video mo, yung sabi ko nga, talaga namang educational, pasabog, always naman pasabog sa mga naging dayaan sa mga nakaraang halalan mula 2010, 2013, 2016, 2022, and now, 2025. Pinakita mo doon yung mga dagdag bawas, kung paano mag-transmit ng mga boto bago pa man magsimula ang halalan. Sobrang marami actually, no? So, marami mga kababayan natin ang na-educate natin even before pa and now mas marami pa. So ngayon, Attorney Glenn, itong 2025 na nakikita natin at talaga namang meron ng mga dayaang nangyayari sa online voting. So, pinaliwanag mo doon yung tungkol sa resolution, is it COMELEC resolution ba or guidelines ng 2024 na parang walang, kumbaga, yung tungkol sa digital signature na okay lang na walang digital signature. So, pwede mo ba i-educate muli ang ating mga kababayan patungkol doon as one of the possible na dayaan na gagawin nila o pandaraya nitong 2025? Auntie Claire, mga kababayan, bago ko po sagutin yan, let me lay the basis muna kung bakit ko sinasabi na yung dayaan ay tiyak na mangyayari as sure as the sun rises in the morning and as sure as the sun sets in the evening every single day. So, yung dayaan, yung dadayain yung halalan natin ngayon, 2025, sigurado ako dyan. Tiyak na tiyak ako dyan. As sure as the sun rises tomorrow in the morning and the sun sets tonight in the evening in the Philippines and elsewhere in the world. Hindi ka ba, Attorney Glenn, katulad ni Attorney Respicio, sorry to cut you off, hindi ka ba nasisindak, alam ko, no, kailangan ko lang talaga tanungin, hindi ka ba nasisindak na kakasuhan ka or ikaw ay disbar once again, ng COMELEC at ng Bangag Administration dahil itong expose mo na sinasabi mo talaga na sigurado ka na dadayain ang 2025 based dun sa mga basis na inilatag mo? Ito mga kababayan, sagot ko, tinatawanan ko ang COMELEC at hinahamon ko nga talaga si George Garcia, bring it on. Sige, harapin kita. Saan mo man gusto. Gusto mo ng disbarment sa Supreme Court? Gusto mo ng, ato tayo sa PRC, sa aking lisensya bilang accountant. Or dito tayo sa korte, DOJ.
O sige, haharapin ko kayo. Pero ito, Ate Claire, mga kababayan, you know, dito, good that you mentioned that. Nung naglabas si Attorney Respicio ng kanyang video na sinabi niya na kapag nakakonekta ang makina sa internet, pwedeng dayain, pwedeng pasukin yung makina. Technically, that's correct. Pero kulang nga yung sinabi niya. Kulang yung sinabi niya. Kailangan alam ng hacker kung ano yung IP address at password ng makina. So, alam mo, kung itong cellphone is connected to the internet, it's like itong makina, ito yung makina, connected to the internet. Pwede mong pasukin to. Pero kung may password, mahihirapan ka. So you need to know, of course, tatlo ang kailangan mo. Connected to the internet. Pangalawa, alam mo kung anong IP address nito. At pangatlo, alam mo ang password ko. So, ang hacker, hindi pwedeng outsider. Kasi hindi niya alam kung ano yung password at ano yung IP address. Mangyayari lamang na mapasok mo yung makina if it's connected to the internet plus you know kung ano yung IP address at ano yung password. Sino ang pwedeng magbigay ng IP address at password? E di si Comelec lamang. Ibig sabihin mga kababayan, the hacker is an insider o kakunsaba ni Comelec at ng election provider. Hindi mo pwedeng dayain, hindi mo pwedeng pasukin yung makina kung hindi ibibigay ni Comelec at election provider, in this case Miro, yung IP address at yung password. Pag meron kang IP address at meron kang password, mapapasok mo to, and that's exactly what happened dun sa mga ebidensyang pinakita ko sa video. Transmission anomaly number 1. Naligpit na yung makina, 2 hours and 44 minutes later, wala na makina, patay na yung cellphone, may pumasok na resulta doon sa munisipyo, sa laptop nila. Okay. Yung pangalawang transmission anomaly, 4 na presinto, 2 beses nagpadala ng resulta. Yung pangalawa, patay yung mga makina. Yung 4 na makina na yun, patay na. Pero, niligpit na nga. Bakit may pangalawang resulta? At hindi natin malaman kung alin dito sa dalawa ang totoo dahil walang digital signature at pinakita ko yan. Okay. Yes. Yung pangatlong transmission anomaly, natanggap ng munisipyo ang resulta, hindi pa nagpadala ng resulta ang makina. Ay ibig sabihin may nagmamaniobra ng mga election results. Bakit pwede nangyari? Dahil walang digital signature. Bakit tinanggal ni Comelec? Pinakita ko sa inyo. Paano tinanggal ni Comelec yung digital signature? Bakit? Kasi kung may 3 digital signature, kailangan mong konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto. Madugo yon. Imposibleng gawin yon. So ang sinabi ni Comelec, pag nagtanong ang makina, gusto mo bang applyan ng digital signature ang transmission file? Pindutin mo ang hindi. Mamimilit ang makina. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang resulta? Pindutin mo ang oo. O yan. Now, ang Comelec mismo ang nagpatanggal ng digital signature, mga kababayan, dahil mahirap konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto sa buong bansa. 300,000 tao yan. Kasi may 100,000 precincts, 3 BEI bawat presinto, 300,000 BEI. Imposibleng makonsabo mo yan. So ang ginawa ni Comelec, tanggalin mo yung digital signature, IP address na lang at password namin ang kailangan mo. Pasukin mo, baguhin mo ang resulta, quits na tayo. Panalo na tayo. So that's exactly what happened. So ito ngayon. Yung decision ba yun, Attorney Glenn, ng pagbigay ng rules or guidelines ng Comelec, hindi ba labag sa batas yun? Labag sa batas. Pinakita ko nga Section 19 of Republic Act 9316. Dalawa ang requirement ng resulta. Dapat electronically transmitted and digitally signed to become the official election results to form the basis for the proclamation of candidates. So, malinaw yan. Actually, comprehensive yung video na ginawa ko. I've never done this before. Sa mga nakakilala sa akin, Ate Claire, matagal na tayo magkasama. Nagsimula ako nito 2010. Ngayon lang, after 14 years, ko ginawa ang video na to.
And I will explain to you kung bakit ko ginawa to. So, Okay. ngayon, Yan, by the going way, to the- ayan po yung yan yung YouTube channel no ni Attorney Glenn Chong. Right now, merong 1.6 siyang subscribers dahil nga ginorgor yung kanyang Facebook page. Actually, kaya nag-create siya ng kanyang YouTube channel. Ayan, magiging active si Attorney Glenn dyan sa community, sa pagpo-post. Abangan nyo lang. So, I hope you can subscribe. Ayan po. Pag sinearch nyo, ilagay nyo Attorney Glenn Chong, Warrior of Heavens. Heaven's Warrior. Heavens. Yeah, Heaven's Warrior. Okay, yeah. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Kasi ang sabi ng mga bangag, evil forces dahil tayo ni Duterte. Hindi naman tayo evil forces. Hindi naman tayo evil forces. We are the side of the truth. We are the side of God. So kaya ginawa ko ng Heaven's Warrior. Alam niyo mga kababayan. Ito lang. Dagdagan ko lang. Itong mga kasama ko at ako, alam kong maka-Diyos kami. Hindi kami evil forces ni Duterte. Yun ang sinabi doon sa leaked document, di ba? May document babas. Oplan Horus. Oplan Horus. Horus is an Egyptian god. So, imagine yung Oplan nila gumagamit ng pagan idol o Egyptian god. Sila ang evil forces, pero tayo ang tinawag nilang binansagan tayong evil forces. Pero mga kababayan, mind you, nung opening ng video, sinabi ko sa inyo, hiningi ko sa Diyos ang buhay ng tatay ko who was dying at that time. At binigay ng Diyos sa akin yon. And I am eternal grateful to my God. I asked for life. Yung pangalawa, nung hinabol ako, may picture doon ng chairman na may rest in peace, yun. Tingnan nyo lang sa yes. Hinabol ako niya. July 12, birthday ko yun. Lumabas siya. Hinabol niya ako kasi gusto niya ko ipakulong. Hiningi ko sa Diyos, palimutin mo nang huminga itong matandang hukluban na to. 13 days later, crinimate na po siya. Kalimutan niya huminga. I asked for death. God gave it to me. For him. So, sino ba nagbibigay noon? Kundi ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Kaya tayo, lahat ng mga kasama ko rito, tayo mga kababayan, we are on the side of God. Hindi tayo yung evil forces. Si Bleeding Mouth at yung hukluban niyang asawa, yun ang mga evil forces. Correct. Isa ginagawa nila sa bayan. Talaga na may makalimot sa inyong huminga, ewan ko lang, maniwala ka na sa akin. Malay mo, hindi na makabalik. Hindi. Sumama na kay Poop. Yung si Bleeding Mouth. So anyway, yes. Going back, okay. Alam nyo, yung kay Attorney Respicio, kinagat ng media. Pag-usapan natin ito lahat, itong mga circumstances ito, kinagat ng media. Kita ko, may GMA, may Inquirer na report about Attorney Respicio. Yes. Pinayagan nila na lumabas yun. Pinayagan nilang ilabas yun. Kasi gagawin siyang example. Kaya kinasuhan, pinatanggalan ng lisensya bilang CPA and lawyer, and then pinadisqualify as a candidate. Gusto nilang i-highlight si Attorney Respicio na ito yung mangyayari sa inyo kapag magsasalita kayo tungkol sa dayaan. Hinayaan nilang lumabas sa media tapos kinasuhan nila, they clamp on him. So, to set a clear example. However, mga kababayan, iba yung treatment nila sa akin. Hindi nila ako kayang kasuhan, hindi nila ako kayang ipadisbar, hindi nila ako kayang patuloy lisensya as CPA dahil may ebidensya akong hawak, and that's exactly what I showed to you. Ang difference namin ni Attorney Respicio, yung sa kanya is opinion. Opinion niya yon as an auditor. Diba? Kasi nagsisystems audit siya. Yes. So, opinion yun. Wala siyang hawak na papeles. Unlike me, factual yung sinasabi ko. Hindi mo pwedeng sabing fake news because it is backed by solid evidence. Certified true copy yung pinapakita ko. They are acceptable as evidence under the rules of court. So kaya, iba yung treatment nila sa akin kaysa kay Attorney Respicio. Yung sa kanya, binulatlat nila, pinakita nila, ni-report nila para ipakita ito yung mangyayari sa inyo. But in my case, iba.
itong ginawa. On March 17, tinanggal ako sa Facebook. Yung pinaghirapan kong account and all my followers, there are 300,000 of them. I am very grateful to them kasi they have been very active. Mga organic yun eh. Oh, pinaghirapan ko yun, Ate Claire. Mula 2010, ng congressman pa ako all the way until now, 14 years. It never happened to me. Not under Noynoy Aquino, not under President Rodrigo Duterte, but under Bangag Marcos Jr. nangyari ito. Okay. 3 months before the election, I was suspended until 3 months after the elections. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako pwedeng magsalita. They gagged me. They gagged me through Facebook. Tinanggal ako. So, ito na. Yeah. Natandaan ko, sumulat ako kay George Garcia ng January 24 and sinurb January 25. Wala pa yung TRICOM hearing. Wala pa yun. January 24 ang date, January 25 ang sulat ko kay George Garcia. Sinabi ko, gusto namin auditin. I-audit namin yung QR code sa resibo. And nataranta si George Garcia dyan. So, nung February 4, lumabas na yung pangalan ko kasama doon sa mga fake news. So, they as fake news purveyor. Okay? Ito yung una. Fake news purveyor. So, kasama na ako doon sa pinapalabas na kasama ako doon sa TRICOM hearing. Okay. Pero in fairness, wala ako natatanggap na invitation. Yes. Pero pinapalabas sa media na meron akong subpoena. So, nung nakita ko na, actually, ang nauna noon, Philippine Star. 3 upuan, may nameplate ko, Glenn Chong, tapos si Sas, and then si Cathy Binag. 3 upuan, pinicturan, at yun ang pinalabas sa news. Ang ibig sabihin, mga kabayan, takot si Glenn Chong magpakita sa... Oo. Subtle. Subtle yung tira sa akin. First, brinad as fake news. Brinad ako sa fake news, purveyor. Tapos pinakita, meron akong subpoena, hindi ako lumalabas. Hindi ako nagpapakita, hindi ako nag-a-attend. Tapos, ito, 3 upuan, may nameplate ko, mind you, ang nameplate ko, wrong spelling ang pangalan ko. Ang nakalagay, Mr. Glenn, na isang N, Chong. So, yun ang pinakita. So,